Agbanga Elementary School. Maaring hindi kalakihan at kagandahang paaralan, pero malinis ito sa kapaligiran at presentable sa lahat ng tumadaan. At isa sa sigurado ako na ang bawat guro ng silid paaralan na ito ay handang maglaan ng panahon para sa mga kapalaran ng mga bata ngayon. Saan nga ba ito matatagpuan? Tara, samahan niyo ako. Let's go! So yun mga besh, mga bay, nagsimula akong magbaybay dito sa kanilang munisipyo. At yung napansin ko dito, yung bayan ng Matalom ay napakatahimik. Mararamdaman mo talaga yung peace every time na dadaan ka dito. Parang isang dragon na natutulog. Sa paggising, bigla na lang lilipad, bigla na lang mag-iingay. Darating yung mga araw, yung mga panahon na yung bayan ng Matalom ay biglang mag-iingay. Biglang sisikat at magwawala ang pangalan nito. Lalo na't napakayaman ito sa karagatan at may mga kilalang tourist spot. At ngayon, nandito na tayo sa tulay. At yung baba ng tulay, nandoon yung kanilang pinaka-market, nandun yung kanilang merkado. At sa aking estimate, ang kanilang tulay ay may haba 20-25 meter. Kilala ang Matalom sa isa sa pinakamagandang pang-outingan. Lalong-lalo na kilala dito ang Canigao Island. Ang Canigao Island ay ang kanilang tourist spot. Napakaganda dito, malinis ang dagat, sasarap ang mga seafoods, masarap amuyin yung simoy ng hangin, at higit sa lahat, puti yung buhangin dito. At ayon sa 2022 census, ang municipal ng barangay has populated of 32,586 people inside the Matalom, Leyte, and has 30 barangays, and each barangay consists of kada purok. At dito tayo mga besh, mga bay, dumaan sa municipal ng Matalom. Then dinaanan natin yung tulay. Dito mga besh, mga bay, dadaanan natin yung Caridad del Sur. At marami mga beaches kapag dito ka dumaan, sa may mga restaurant. And then after that, nandito na po yung Agbanga Elementary School. So tara, pasukin natin. Pero bago yun mga besh, mga bay, let me allow to you to share a Bible verse. Sa John 3:16, memorize ko tong verse at isa sa pinakapaborito kong verse sa Biblia. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish and have everlasting life. Dahil mahal niya yung mundo, kaya binigay niya yung kanyang anak na si Jesucristo. Si Jesucristo ay nagdusa at namatay sa krus para lang sa ating mga kasalanan. Dahil naniniwala ako na yung pagmamahal ay hindi lamang basta feelings. Yung pagmamahal kailangan ng sakripisyo. Pagmamahal ng Diyos walang katumbas na kahit na sino man. Walang mas makakataas sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Para sa akin, perfect yung pagmamahal ng Diyos. Bakit ko nasabi? Kasi ibinigay niya yung kanyang anak na si Jesucristo. Walang may gugustuhin na tatay, na nanay na ibigay yung kanilang mga anak para mamatay. Dahil mahal niya yung mga tao, hinayaan niya mamatay yung kanyang pinakaiisa at pinakamamahal na anak para lang sa atin. At yung blessings should not perish but have everlasting life. At nandito na pala tayo mga besh, mga bay. Kapag nakita nyo yung mga manggang yan, ayan, tatlong mangga na may mga bunga at may mga dyaryo na nakapotos, dito tayo papasok. I think mga nasa 10 meter yung papasokin natin. Ayan, so pataas dito, siguro mga higit sa 70 degree yung taas. So nakakatakot talaga. Siguro kapag hindi ka pa sanay magmotor, wag ka nang aakyat dito. At sa wakas, nandito na tayo sa Agbanga Elementary School. Sa pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin sa iyong maagang pagdating. Pagkat ako'y nababalisa kung di ka tumiling. Bawat sandali mahalaga sa atin. Tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin. Tulad ng langit na kay sarap marating. Ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damhin. Tulad ng himig na kay sarap awitin. Na 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 Ang tapat ng paaralan nito ay ang ating karagatan. Hindi mo lang ito mapapansin dahil sa mababang level. Pero kung makikita ninyo sa aking aerial shot, napakaganda at napakaaliwalas ng karagatan. Masarap sa mata, napakalinis, mahinahon at tahimik. At naimbitahan po bala tayo dito sa Moving Up. Isang napakaganda at malugod na seremonya ang ating pwedeng masaksihan.
kung may gusto akong hilingin ay ang balikan ang aking nakaraan. Gusto kong balikan yung bata ako na marami akong sinayang na pagkakataon. Maraming gustong ipagawa sa akin yung mga magulang ko na pinabayaan at hinayaan ko lang. Nung tipong hindi ko alam kung maganda ba to. Kasi nung mga bata tayo, wala tayong ibang iniisip, walang ibang importante sa atin kundi maglaro, maging masaya, makipagharutan sa mga kaibigan, gumawa ng kalokohan o kahit anong mga bagay na pwede makapagpasaya sa atin. Pero lahat ng iyon ay hindi ko pinagsisisihan. Kasi nung dahil sa nakaraan ko, naging inspirasyon ko yun na pagbutihan at ituwid yung mga pagkakamali ko. Kahit late ako nakagraduate, at least nagawa ko pa rin na maging proud sa akin yung mga magulang ko. At dito mga besh, mga bay, nag-present na nga po pala yung ating mga teachers. Tignan nyo naman, bagets na bagets, galaw-galaw. Ito lang yung nakakatuwa dito. Kahit na yung ating mga teachers, maraming mga trabahuin, maraming mga ginagawa, maraming mga kailangan tapusin ng mga papers. Pero alam mo kung ano yung nagpapasaya sa kanila. Yung mga ganitong banding, sayaw, kanta. Yung tipong hindi mo maiisip yung maraming trabaho, maraming gawain. Pero alam nyo ba mga besh, mga bay, yung pinaka gusto ng mga teachers natin, yung talagang ma-feel nila na successful silang teachers is makagraduate at makapagtapos yung kanilang mga estudyante. Yun yung isang pinakamahalagang bagay para sa kanila. At dito si Ma'am Principal, napakagaling sumaya. Tignan nyo naman si Ma'am Principal, napakaganda. Siguro si Ma'am Principal nung bata pa to, napakamorena at napaka-sexy nito. Kasi hanggang ngayon nga, ang ganda-ganda pa rin ni Ma'am Principal. Baka napapanood ito ni Ma'am. Ano na nag-isipin sa akin. Totoo naman po, di ba Ma'am? Kasi mga besh, mga bay, kapag yung mga mamis natin nagkakaanak, tumatanda, nag-iiba yung hugis, yung shape at yung itsura nila. Nawawala yung dating ganda nila. Though may mga natitira pang. Pero yung pinaka-original na ganda nila nung nagdadalaga sila, hindi na nagre-remain sa mga mamis natin. At dito mga besh, mga bay, nunahan ko na yung mga teachers, yung mga guro natin na kumain. Kasi tinawag kami ni Ma'am Principal na mauna lang daw kami kumain. Hindi na kami nagsabi na sige lang o wag na po. Gutom na rin kami that time. Gusto kong sabihin sa inyo mga besh, mga bay, napakabait ng principal ng Agbanga Elementary School. Salute po at proud po ako kay Ma'am Eunice Lapidigan. Napakabait at napakasipag. Kasama rin yung kanyang kapatid na nag-entertain sa amin. Nakalimutan ko yung pangalan, basta teacher din sa Agbanga. Siya yung isang nag-entertain sa amin. Kung ito, tigman nyo pagkain, o siya yung naghahatid sa amin, o siya yung nagtuturo sa amin, tikman nyo to. Yung ganun, parang napakasarap sa feelings na ganung kadalhin ng isang guro at ng isang principal kahit na nasa mababang level ka lang. Nahihiya ako nung time na yun. At sa pagtatapos mga besh, mga bay, sumayaw muna yung ating mga guro, mamis, estudyante, lahat ng mga nandyan pwedeng sumayaw yung Lenny, netiti, di netiti, wichi, wawa. Hindi alam mo yung lyrics para nag-i-incheck At maraming salamat po mga besh, mga bay, sa panonood ng vlog natin for the day. At sana po hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa akin. Hanggang sa muling pagkikita, paalam!